ko yung kotse. Sa Walter. Oo. Bye. Ingat pre. Yo guys, what is up? Set natin ng maigi. It's been a while, no guys? It's been a while since nag-upload ako ng video. Eh, makikita nyo kung bakit. Malinaw naman. Nag-start na ako magtrabaho ulit, pero not on the corporate anymore. Nagsimula na ako magtrabaho sa sales guys. And I'll explain to you later kung bakit, no? Pero ngayon, samahan nyo muna ako, ipapako yung gamit ko sa kotse kasi nasa trabaho ulit. Nagpark ako dito sa Walter eh. Wala kasi kaming free parking or hindi kami pwede magpark sa office. So, ito yung option ko. Iniwanan ko muna rito. Ayun. Tara! Drive and natin wala naman tayo dito. So 5:19 guys, matagal ko nang gusto sa inyo yung kwento to guys eh, kasi alam nyo tao rin naman tayo. I mean, kailangan din natin mabuhay. Hindi porke nakikita nyo sa vlog na may kotse ganito, kotse ganyan, nakapag-drive tayo nito, nakapag-try kaya ganyan, eh yun na lang yung buhay natin. Pero sa mga matagal ko ng subscribers, alam nyo rin talaga nag-work din ako dati pa, diba guys? So iba nga dyan, alam nila na I mean ibang viewer ko dito, nakasama ko talaga sa trabaho. Yan. As much as possible, low-key ako sa mga buhay eh, sa buhay ko. Pero sometimes magandang gawa ng story eh, kung bakit ako napunta rito. So yun yung gusto ko sa inyo i-share. Yan. Ayun, matagal na talaga akong interested sa kotse guys eh. Bata pa lang ako, mahilig na talaga ako sa kotse. At tawid muna tayo. Kailangan natin ng focus. Thank you. Ayan guys, so matagal naman na akong mahilig sa kotse. Matagal na akong mahilig sa kotse. Bata pa lang. Talagang alam mo yun, bata pa lang ako, alam ko na yung gusto ko. Bukod sa pagpipiloto, second talagang gusto ko is sa kotse. Ulit-ulit na ako dun eh, sorry naubusan na ako ng sasabihin eh. Pero yun nga guys, syempre when I started working, di man ako napunta sa ganitong industry. Kaya napunta ako sa ibang industry gaya ng call center. Matagal ako doon, almost 10 years ako sa call center. Tapos to cut the story short, hindi talaga yun yung gusto ko guys eh. Alam mo yun, kahit ang ganda ng pay, ang ganda ng offer, ang ganda ng trabaho, parang nakukulangan ako eh. Parang hindi yun yung para sa akin. So after nung first job ko sa BPO, tumagal ako dun ng 6 years. Nalipat ako sa BPO ulit na gaming account naman. 1 year. Yun, sobrang ganda ng trabaho dun guys.
Wala, pero hindi ako tumagal kasi hindi ko makita yung sarili ko na nag-grow. Tsaka hindi management wise, hindi problema ng management, guys. Meron naman silang offer eh. Tsaka yung politika hindi naman din issue doon. Hindi naman nawawala yun eh. Ang point ko is hindi ko nakikita yung sarili kong para doon na magtagal. So ayun, andito na tayo sa BYD, guys. Wait lang. BYD Dasma, ayan. Oops. BYD Dasma. Kukuhain ko lang yung gamit ko doon. Tayo niyo ako sandali. Okay, guys. Kuha ko na yung gamit ko. So nangyari kasi, guys, kinuha ko yung gamit ko sa iniwan ko yung gamit ko sa office. Tapos yan, nakatawid na tayo. Safe na mag-vlog. Yan, so iniwan ko kasi yung gamit ko sa office. Tapos naglakad ako sa parking sa Walter. Tapos balik. Ganun. Pero minsan naman nagpapapark dyan pag maluwag ang araw. Yan, pero for the time na medyo matao, expected na matao, hindi pwede. Sila priority. Ayun, bakit nga ba ako pumasok sa sales industry sa kotse? Kasi nga, guys, gusto ko ng kotse eh. Yun nga, yun yung bottom line nun eh. And matagal ko na rin ginagawa yan, guys. Yung asawa ko kasi nagtatrabaho siya sa Mitsubishi as a sales executive. Yun. So sa mga nagsisales dyan, alam nyo na yung term ko na boosting, yan, marketing. Background kasi ako dyan, guys eh. So ako yung nag-a-assist sa online na transaction, gaya ng kikipag-usap sa client kapag naka-boosting asawa ko, kasi umuulan ng inquiries yan eh. Yan. So divided yung task namin para focus na lang siya sa follow-ups, tapos yung mga requirements, tapos pagre-release. Yan. So bakit ako umabot doon? Kasi I was jobless. Nag-decide kami na ako ay mag-give up sa pag-work para tulungan siya. Kasi yun nga, mas maganda yung opportunity na merong naghihintay sa amin kaysa sa corporate. Hindi ko naman dina-downgrade, guys, yung corporate, pero para sa akin kasi lalaki yung sahod mo doon, oo, pero you need to be promoted. Eh ako kasi I want flexibility sa time. Yun yung isa sa gusto ko. Tapos tingin ko marami ako matutunan ng skill sa pagbebenta ng sasakyan. Hindi lang syempre yung skill sa mismong selling skills mo, paano mo bubudulin. Syempre andyan yung hassle eh, kasi kapag wala kang benta, wala kang kita. Tapos wala kang kailangan alam mo i-gauge yung tao base sa nila, impression nila. Kailangan magaling ka sa negotiation. Tapos ikaw talaga hanap ng benta mo eh. Matututo ka maging resourceful. Unlike sa corporate, nandyan na yung tools. Tapos ang gagawin mo na lang is magtrabaho. May sinusunod kang rules. Tapos pagdating ng 5 PM, out ka na. Ganun ang simplicidad pagdating sa corporate. Pero pagdating sa sales, wala kang oras, guys. Kasi the moment na nag-ring ang phone mo or may mag-text sa phone mo, kahit anong oras yun, mahalaga yun, guys. Kasi pag hindi mo napansin yan, hindi ka active, hindi ka nagbabantay, kahit sang social media man, yan, pwede ka mawala ng benta. Everything is sales eh. Everything is important. Yun.
So para sa akin, mas marami ako matututunan pag nandito ako sa industriyang ito. Yan. Kaya I decided, sabi ko sa asawa ko, mukhang kailangan ko na magtrabaho kasi naboboryo na rin ako sa bahay guys eh. Syempre pagtapos ng trabaho ko sa kanya, tapos ko siya tulungan, wala na ako ibang gagawin. Kaya yung bahay naman lagi naman malinis kasi ako rin naglilinis. Yung standard ko, yun na yun. Part na ng routine ko sa araw-araw na gawain yung paglilinis ng bahay. Kaya pasok na siya sa schedule ko, wala na ako ibang gagawin afterwards. Tapos yung anak ko, ayan, siguro bilang tatay guys, expected na sa atin, or parang instinct na nating bilang mga tatay yung talaga nagtatrabaho. Kasi I still want to see myself working eh. Hindi kasi ganun yung pangarap ko yung nasa bahay lang. Although may trabaho rin naman ginagawa, which is ngayon tinutulungan ko ang asawa ko. Pero para sa akin, hindi siya talaga trabaho kasi hindi siya commitment. Gusto ko ng commitment pagdating sa employment. Yun. So nag-agree na may asawa ko. And then syempre nung una guys, gusto kong mag-apply na naman sa corporate kasi ayun, pero syempre guys, hindi naman worry namin kasi yung schedule na naman. Worry namin yung schedule. Unlike sa kanya, anytime pwede siyang umalis. Ako, pag nasa office ako, wala na akong magagawa kundi tapusin yung shift ko. Tapos kapag kailangan mo umalis, may emergency, ang dami mong cheche-bureche, kailangan mo paalam, magla-log out ka na lang, kailangan mo ng approval, mga ganon. So doon din yung ano ko, deciding factor ko na teka nga, let me rethink kung ano dapat ang pasukin ko. Ayun. So kaya ako nauwi sa pagtatrabaho dito sa BYD. So I decided to apply kay BYD Dasmariñas. And it's been a month na, almost a month. Next year mga 5, yun na yung aking first month. And so far I'm happy kahit wala akong benta. Sa totoo lang, wala pa akong benta guys. Pero it's okay kasi I feel and I think na meron akong future sa mundo ng sales. Yan. And i-add ko nga pala, yun nga guys, medyo desperado kasi ko eh. Kaya pansin nyo sa kwento ko, nawalan ako, hindi ako nag-work, tapos na parang on and off ako sa pagtatrabaho. Medyo na-depress kasi ko buhat ng hindi ko na naabot yung pangarap ko, na yung goal ko as maging piloto. So nakita ko yung sarili ko na sa sales pwede akong sipagan ko lang, and kapag kumita ako pwede ko ipunin hanggang sa makapagpundar ako ng pera para sa career ko sa flying. Yun. At yung nagpa-inspire sa akin, sir, salamat at na-inspire mo ako. Ikaw yung naging example ko, si Captain, si The Property Captain. Nakikita nyo, kung nakita nyo yun sa Facebook, yun, alam nyo yung kanyang work. So sales agent siya sa sa bahay guys. And then at the same time corporate pilot siya. So kino-contact siya for kino-contact siya ng kumpanya kapag mayroong flight. So yun lamang guys ang update sa akin kung bakit hindi ako masyado nag-upload. Medyo matagal din ako nawala. Kasi marami sa inyo nagko-comment. Hindi naman sa hinahanap ako, pero may mga nagke-question, hindi ko nasasagot kasi nga busy ako guys. At this new chapter ng buhay ko sa mundo ng pagsisales, sana mag-cherish. I pray na mag-cherish siya at matupad yung mga plano ko na yun yung dahilan kung bakit ako nag take risk na magtrabaho sa sales. Ayun. So guys, sigurado ang future ng channel natin will also add additional
content sa BYD. Yeah, maglalagay na rin ako ng mga video sa BYD. Actually may na-shoot na ako. Sana maganda yung pagkaka-vlog ko para lang bago ko siya ilabas. Medyo mahirap kasi mag-vlog sa office kasi walang aircon, hindi pa fully operational yung office. It's ano lang, dahan-dahan lang siyang, naka soft opening lang yun. Tapos malakas yung background noise. Wala naman akong noise cancellation na mic. And then ayun, may mga clients din nagpupunta na nagche-check, kaya yun yung priority natin bago tayo mag-vlog, guys. Yan. So dito ko natatapos itong vlog. Maraming salamat sa panonood. Merry Christmas and Happy New Year. Happy holidays everyone. Bye bye.